Umingay muli ang balita na mas pinadali at mas pinabilis ang pagbisita ng mga Pilipino bilang mga turista sa Canada. Visa-free nga ba ang mga Pinoy? Ano nga ba ang mga kondisyon para makakuha ng tinatawag na Electronic Travel Authorization o ETA? Ang report mula kay Rhea Santos. They're hoping that this will stay as more people give reaction to it or opinions to it, then that might give the Canadian government more push to make this permanent. Laman ng social media at mga balita ngayon ang visa-free travel ng mga Pilipinong turista sa Canada. Pero mahalaga na ipaalala ang kondisyon para makakuha ng mas pinabilis na pag-issue ng Electronic Travel Authorization o ETA para makapasok sa bansa. You can only apply for ETA kung meron ka ng Canadian visa in the past 10 years or if you have a current valid US non-immigrant visa. If you have had not any of those, you still need to go through the typical visa application. June 2023 pa nang ianunsyo ng Canada ang pinalawak na ETA eligibility sa 13 bansa, kasama rito ang Pilipinas. Sa halagang 7 Canadian dollars o halos 300 piso, maaari nang mag-apply ng ETA basta't pasok ka sa isa sa mga kondisyon. Ang ETA, valid lamang sa mga papasok sa Canada lula ng eroplano. Ang mga papasok sa Canada by sea or land, kailangan pa rin mag-apply ng visitor o temporary resident visa. Late last year when maraming napauwi na Filipino foreign workers and even for, with the changes with immigration as a student, Canada is not top of mind anymore with all of the rules that are changing at saka yung paghihigpit ng Canadian government. So maybe through this ETA, it still gives Filipinos positive spin, as a tourist coming to Canada, it makes it a little bit more appealing para sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Ayon kay Lim, ramdam na raw nila ang pagtaas ng booking patungong Canada ngayong taon. Especially with the FIFA for 2026, that's very, very, very busy. If you're planning to come to Canada this 2026, I know it's Alaska season and it's the Canadian Rockies peak season, but maybe try and avoid June and July because I've been seeing fares, especially for hotels that are very, very high during that period. Ang pag-iwas ng mga biyahero sa pagpunta sa Amerika sa nakalipas na taon, kasabay ng nabuhay na ingay ukol sa mas mabilis na paraan para makabisita sa Canada ng mga Pilipino, dala ay malaking tulong sa bansa. It's the time for Canada to increase tourism because it could improve the economy here too. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.